What's up mga ropa? So bago tayo umuwi, meron akong babasahin para sa inyo. Message ng isa sa mga ropa natin. So may tanong siya dito. Ropa, followers mo ko sa lahat ng Sokmed, nakabang sa lahat ng video mo. Any tips at payo na din kasi lahat naman ng babae na nakakausap at nakaka-date, third and second date ko, natatouch ko and physically. Ang problema, hindi ko alam kung paano ko makukuha ang pinaka the best na pangangailangan natin mga lalaki is sex. Hindi ako needy, sadyang alanganin lang ako kasi baka biglang ma-open ko mga babae. Salamat Ropa. Okay. So mga Ropa, anong tingin nyo mali ni Ropa dito? Anong tingin nyo ang pinaka maling ginagawa ni Ropa natin? So sabi niya nakaka second and third date naman daw siya. Tapos natatouch niya naman daw physically. Kaso ang problema, ang iniisip niya baka ma-open niya. So ano nakikita nyo kay Ropa? Ano yung mga usualing sinasabi ko sa inyo? Para mas magtiwala ang mga babae sa atin. We need to make them feel what? Comfortable. Yes! Kailangan makomportable ang babae sa atin bago tayo gumawa ng mga kung ano-anong hakbang or bago natin ituloy ang mga ating gustong gawin. Okay? Kailangan ma-feel comfortable ang isang babae bago sumama sa'yo. Pero since sumasama naman sa kanya at nakaka-touch siya at nakakaabot ng third date si Ropa, kaso ang problema, natatakot siya baka daw ma-open niya. So ang isang nakikita natin kay Ropa, he is playing safe. Yun lang mga Ropa. Yan ang nakikita ko sa kanya. He is playing safe at takot siyang magkamali. Gets? So natatakot siya na baka magalit yung babae. Nakakaabot naman siya ng third date. Pero ang problema nga daw, natatakot siya na baka ma-open yung babae. So dito mo makikita na merong maling ginagawa si Ropa. Ayaw niya ng conflict kasi natatakot siya. So dahil sa pag-iingat niya na yun or ayaw niya ma-open yung babae, hindi na umaabot sa gusto niya. At ito pa nakikita ko kay Ropa na isang maling-mali niya. He is outcome dependent. Di ba? Kasi yun ang pinaka-goal niya. Yung gusto niya makuha yung sex dun sa babae. Di ba? Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo mga Ropa? Always disqualify yourself mga Ropa, di ba? Kasi pag hindi mo dinisqualify yung sarili mo, magiging outcome dependent ka talaga. At makikita sa kilos mo kung gaano ka ka-needy, Ropa. Sabi niya hindi naman daw siya needy. Pero I think needy siya. Kasi gusto niya makuha yung sex di ba? Kasi kung hindi ka needy, hindi mo sasabihin na gusto mo makuha yung pinakakailangan natin mga lalaki, which is sex, di ba? So ibig sabihin nakadepende ka doon. So ibig sabihin yun ang pangangailangan mo talaga. Di ba? So doon mga Ropa makikita nyo, iba yung sinasabi niya sa kinikilos niya, di ba? Iba yung sinasabi niya sa gusto niya mangyari. So ibig sabihin, nakadepende talaga siya sa sex. Gets? So ganito mga Ropa, kung ayaw nyo mangyari sa inyo yung ganitong sitwasyon or mapunta kayo sa ganitong sitwasyon, huwag kayong masyadong outcome dependent. Kasi pag masyado kayong outcome dependent, nagmumukha kayong needy. Nagmumukha kayong parang walang options, which is kahit na wala, kung hindi ka outcome dependent or you disqualify yourself, hindi ka magmumukhang needy. Gets? Pero dahil gustong-gusto mo ng sex, ang nangyayari, nagpe-play safe ka and at the same time, may incongruence sa kilos mo, Ropa. Di ba? Pinipilit mo sa sarili mo or you convincing yourself and her na hindi ka needy. Pero it shows on your body language because you are playing safe. Kaya kadalasan hanggang third date lang si Ropa at hanggang pa-touch-touch lang. Gets? Tapos hindi niya na alam yung gagawin niya. Di ba? So makikita nyo dito sa kanya mga Ropa na kahit siya mismo hindi siya komportable. So dito makikita nyo mga Ropa na kahit siya hindi siya komportable sa kinikilos niya, di ba? So ibig sabihin, siya mismo hindi siya sure kung tama ang ginagawa niya. Kasi nga si Ropa outcome dependent. Gets? Kasi gusto niya makuha yung sex. Pero sabi niya hindi siya needy. Pero gusto niya makuha yung sex, di ba? Ito lagi niyong tatandaan mga Ropa.
Pag kumilala kayo ng babae, kailangan nyong i-disqualify yung sarili nyo para hindi kayo magmukhang needy. Paano nyo i-disqualify yung sarili nyo? Huwag kayong maging dependent outcome. Okay? Na hindi porket binigay yung number, papunta na kayo dun sa mga gusto mong mangyari. Maling-mali yun. Maraming lalaking ganyan na puro imahinasyon. Yung, paano kaya? Saan kaya kami pupunta? Saan ko kaya siya dadalhin? Ano kaya mapipil niya pag dinala ko siya dito? Dun palang maling-mali na. Kasi you are already invested kaagad ng emotion sa kanya. Yun ang pinakamali ng karamihang lalaki. Yung nag-i-invest ng emotion sa babae, nakakakilala niya pa lang. Kaya ang nangyayari, nagmumukhang needy si lalaki. Gets? Paano yun? Suplado mo ito. Anong gagawin ko? Hindi ko alam kung paano ko i-disqualify yung sarili ko. Marami kang pwedeng gawin, Ropa. Pero dahil wala kang options, kaya nagkakaganyan ka. Lagi niyong tatandaan, kung wala kayong abundance mindset, lagi lang kayong babalik sa mga babae na nan-reject sa inyo, sa mga babae na ayaw sa inyo, o sa mga babae na hindi na nagre-reply sa inyo. Gets? Recycle lang mangyayari sa mga gagawin nyo. At yun ang pinaka-worst kasi paulit-ulit ka sa babae na ayaw naman sa'yo. Gets? Paano yung suplado? Anong gagawin ko? How can I make her comfortable sa akin lalo? Or yung parang, alam kong hindi siya magagalit. Unang-una, sumasama ang babae, di ba? Pag komportable na siya. Pangalawa, paano siya magiging komportable kung hindi mo siya napapatawa? Tama? Pangatlo, lahat ng yon ay hindi mangyayari kung ikaw mismo sa sarili mo hindi ka komportable sa ginagawa mo. Maliwanag ba mga Ropa? Kasi ang babae tinitignan kung gaano ka ka-confident sa sarili mo and at the same time kung gaano ka ka-komportable sa mga ginagawa mo. Maliwanag? Paunahin natin sila. Komportable ka, Ropa. Kasi pag hindi ka komportable sa mga pinakikita at ginagawa mo, then kahit sila, makukonfuse sa mararamdaman nila. Di ba? Hindi rin pwedeng sobrang komportable ka naman. Kasi pag sobrang komportable ka naman, magmumuka magtropa na lang kayong dalawa. Gets mga Ropa? Sa message na pa lang makikita nyo na kung anong kinikilos ni Ropa. Hindi siya komportable at yung babae hindi nagiging komportable sa kanya. Kasi nga si Ropa outcome dependent na at talagang mataas pa ang libido niya. Yun ang dapat nyong iwasan mga Ropa. Yung makontrol kayo ng libido nyo or ng urge nyo. Dahil pag hindi nyo nakontrol yan, yan mismo ang magpapafeel sa'yo pagdating sa babae na gusto mo. Gets? So anong gagawin natin? Always disqualify yourself. Make women comfortable. Always make them laugh. Gets? At ang pinaka-importante sa lahat, be fucking comfortable with who you fucking are. Ganun lang kasimple mga Ropa. Kasi kung ikaw mismo hindi ka komportable sa mga kilos mo dahil nagpe-play safe ka kasi nga dependent ka, then alam mo na kung anong magiging outcome ng ginagawa mo. Alam ng babae at amoy ng babae kung nagpapanggap ka na hindi mo kailangan ng sex. Ang babae, gustong-gusto nila na pine-praise or sinasamba sila. The more na mas gandang-ganda ka sa kanila, the more na mas mataas ang pantasya mo sa kanila, the more na mas gustong-gusto nila yun. Kung, eto lagi yung tatandaan, kung gusto ka nila.
Siyempre, ang babae, mas gandang-ganda sa kanilang sarili pag yung lalaking gusto nila ay gustong-gusto sila or talagang pinapantasya sila. Pero tandaan mo, pag ikaw hindi niya gusto o hindi ka gusto ng babae, magmumukha kang manyak sa paningin niya, Ropa. Kaya ingat-ingat ka sa mga sasabihin mo. Kaya make sure na dapat komportable na siya sa'yo bago mo iparamdam sa kanya yung init mo o yung nararamdaman mo. Dahil ang babae nagbabase sa feelings nila at laging susundin nila ang feelings nila. Kaya kung hindi mo pa alam kung paano sila mapapeel comfortable, tignan mo muna ang sarili mo kung komportable ka na. Gets? Uulitin ko, kailangan mong maging komportable sa bawat banat mo, sa bawat bitaw mo, sa bawat makikipag-usap mo sa kanya, Ropa. Dahil ang actions ng mga babae ay magiging refleksyon ng ginagawa natin. Kung hindi ka komportable sa sarili mo, yun din ang mararamdaman niya para sa'yo. Kung hindi ka confident para sa sarili mo o sa mga ginagawa mo, yun din ang mararamdaman niya sa'yo. Kaya nga kung na-awkwardan ka sa sarili mo o sa sitwasyon mo, yun din ang tinatransfer mong energy sa babae na kinakausap mo. Maliwanag ba mga Ropa? So anong takeaway natin dito? Huwag tayong maging outcome dependent. Always disqualify yourself at higit sa lahat, make sure na komportable ka sa sarili mo. Okay? So guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga Ropa. Stop recording.